So ito ay tapos na po yung pag-install ng RenseNet para sa ating mga manok. So nag-install tayo ng bakod para sa ating mga manok. Ang isa sa mga reason dito is preparation ito na kapag yung mga sisiw natin umabot na po sila ng mga 3 months old ay dito po natin sila pakawalan kasi hindi na po sila kasa doon po sa ating pabahay po sa ating mga manok. So yun nga lang, isa lang po yung pinagawa natin na pabahay dyan sa loob ng bakod, pero balak natin na dagdagan po yan na dahil marami tayong manok na ilalagay dyan. So as of now, yun lang muna yung makakaya po sa budget natin kasi nga malaki din po yung ginagastos natin dito sa ating pag-install ng net para sa ating mga manok. And today ay pag-usapan natin kung magkano po ba yung exact or total na gastos nito sa pagpagawa po ng bakod. So kung makikita natin sa ating bagong install na RenseNet para sa ating mga manok ay napakasimple lang siya na hindi mo siya akalain na umabot po ito ng 21,000 plus yung nagastos ko dito. So paano ba siya umabot ng 21,000 plus yung gastos ko dito sa ating net para sa ating mga manok? Una, sa lahat ng mga materyales, i-summarize ko na lang, ay gumagastos po ako dito ng 11,186. So sa ngayong panahon, medyo mahal talaga yung materyales. Isa ito sa pinakamalaking gastos natin kung meron tayong i-construct na pabahay sa ating mga manok or tulad nito na nagpagawa po tayo ng bakod. So materyales, umabot siya ng 11,186. Yung net naman ay nasa 100 meters yan. Nabili ko siya online. So actually okay naman din po yung quality. So nasa 2,100. Ito kasi ang gastos ko din dito sa karpintero yung gumagawa nito is umabot po siya ng 8,000. Bali dalawa po sila. So yun nga, kung itotal natin sa materials 11,186, sa net 2,100, sa carpenter yung gumagawa nito is nasa 8,000. So a total of 21,286. So ganun kagastos yung pag-alaga po ng mga manok. Sabi po ng iba, pakainin mo lang dyan, painumin mo lang ng tubig, ganun lang, tapos na, wala masyadong gastos. Pero pag ganito yung setup sa ating manukan na pangnegosyo na manok, ay talagang marami talaga mga unexpected na mga malaki na gastos po dito. Kasali na po yan yung feeds, yung pabahay nila. Isipin nyo, kung isali pa natin itong siguro itong yung pabahay nila, itong bakod siguro, yung total na siguro na gastos ko dito nasa about mga 150,000 na siguro yan. Hindi nakasali pa yung pagbili po natin ng mga breeder. So ganun po kagastos kapag mag-umpisa po tayo sa pagmamanok. And ako naman ay naintindihan ko naman dahil alam naman natin na isa ito sa mga kailangan po sa ating mga manok. And ito na bakod ay nasa ito, ang sabi daw ng ng gumagawa nito ay kasya daw yung manok dito ng about mga 200 to 250 heads nitong bakod kasi malaki nga yung pinagawa natin na bakod para po sa ating mga manok. So pag pag meron na tayong manok na umabot na po siya ng 3 months, so diyan natin ilalagay. So yung iba, dyan na rin natin ilagay yung iba ng mga breeder at of course, dyan din na din po sila mangingitlog. So by the way, ito yung 2 months old ko na mga pure na mga basila ng mga sisiw. So kung nakasubaybay kayo dito sa ating YouTube channel, sa last upload po natin is hindi pa sila ganito kalaki. Pero ngayon na 2 months old na sila, ay ang bilis po nilang lumaki yung ating mga basila na sisiw. So sisiw pa lang sila pero nakita natin sila na sobrang ang lakas po nilang kumakain ng feeds. So 21 heads po ito na mga 2 months old. Pero sa isang araw kulang siguro nito yung 2 kilos na Integra 2000 yung pinapakain natin dito. So ang Integra 1000 yung kilo nito is nasa 39 pesos kasi dito sa amin. So sa isang araw ay kaya po nilang umuwas ng almost mga 2 kilos.
And ito din po isa basilan din po natin, isa nasa ano lang, nasa 7 lang po yung kanyang mga sisiw. Bali ito isa nasa 2 weeks old pa po sila, yung ating mga basilan na mga sisiw. So yan, ang bilis pong dumami ng ating mga manok. Meron pang naglilimlim, meron pang mga bagong pisa. So kaya kailangan natin na magpagawa po tayo ng bakod. Even though malaki po yung gastos natin dito, but wala tayong magagawa kasi yun yung kailangan po, isa sa mga kailangan po sa ating mga manok. At ito naman is another basilan din po ito, nasa 12 yung kanyang mga sisiw. So yan, hindi ko pa ito na bakunahan itong mga sisiw na ito, siguro sa mga next batch na lang siguro. Kasi yung ginagamit ko na vaccine po dito sa ating mga manok, yun po yung clone vaccine. Sa lahat na po yan ang edad ng mga manok. Kasi sayang din po naman na bibili tayo ng bakuna na almost 320 pesos yung bakuna. Tapos yung bakunahan natin is 10, 20 lang. So mas maganda na marami tayong bakunahan para hindi sayang. And ito is another basilan din po ito. Meron po siyang 6 na sisiw. So ang dami ko po mga basilan dito ngayon na mga sisiw. Actually may gustong bumili, pero kaso nga lang is gusto pa natin sila makita kung paano sila lumaki. And ito yung mga sisiw na ito is meron to silang mga sakit. So kung meron kayong mga sisiw na may mga sakit o manok na nagkasakit, ay kailangan po natin i-separate. Huwag po natin ihalo sa iba para hindi po magkahawa yung mga sakit nila. So pareho sila ng sakit. Itong nasa isang kulungan, ito po ay isang coryza po ito. So actually madali lang naman yung gamutin yan. Ang importante natin dito is na-separate po natin sila sa ibang mga manok. So kita nyo naman yung kanilang mga mata. So ito na manok din po ito. Parang sampin lang siya tingnan, pero native na native yan. Na pinaka-common na tawagin po natin is Bisayang manok. So yung cross naman ito ng kanyang mga sisiw ay isang Basilan roster po yung ginagamit ko rito. Pinag-cross ko sa isang native o Bisaya na inahing manok. So tingnan natin kung ano po yung maging resulta nila. So yung kanyang mga sisiw din po dito ay nasa 8 yung kanyang mga sisiw. So ito din po yung na-mix ko na dito yung ating mga sampin na mga sisiw, yung crosses na mga native o yung mga upgraded native chicken na mga sisiw, dyan ko din nilalagay. Minimix ko na sila kasi nga short na tayo sa ating mga kulungan, short na tayo sa ating pabahay sa ating mga manok. Then ito naman yung isa sa mga breeder din po natin ng mga basilan. Yan o. At marami pa tayo dito ng mga breeder pa dito na hindi pa natin nabidyohan ngayon. Kasi kung bibidyohan pa natin, baka humaba pa po yung video po natin o. So ang dami pong mga manok ko dito ngayon ay umabot na siguro ito ng mga 100 plus. So napakagastos ng ng feeds. So ito ay mga dumalaga po ito. At siguro malapit na ito siguro nangingitlog. And dito yung isang inahin na manok ko na winalay ko na sa kanyang mga sisiw para sa ganun ay mangitlog naman siya uli. So yan din po yung roster na ginagamit ko. Medyo bata pa yan, nasa mga 7 months old pa siguro yan. So sila yung pinag one-on-one ko dito sa ating inahin na mga basilan. So dito ay tingnan natin yung bagong pinagawa na pabahay sa loob ng ating ini-install na net, kung meron na ba silang itlog yung nilagay natin kahapon na paitlogan. So dito is merong 2, 4, 6, 7, may 7, pero alam ko naman na hindi ito isang manok lang. So na-mix na siguro ito na itlog. Dito din banda merong dalawa. So yung dito sa bakod kasi yung nilagay ko dito
ay ito ay mga ano ito, mga huluwano, sampin at saka yung mga basilan din po. So yan yung ating paitlogan.